Ilang retailer sa Ilocos Sur umalma sa price ceiling ng bigas. Ang detalye sa report na Ivy Hernando. Kasabay ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, naglabas ng sentimiento ang ilang rice retailers sa Ilocos Sur. No kumanday di taga NFA nga ila kumi. So balin mai kwami DJ 41 kan 45. Kung sa kwentahan raw ng mga retailer, so 1,200 pesos na pagbili nila sa 25 kilos na regular milled rice, 48 pesos ang lumalabas na presyo kada kilo. Pero kung ibebenta raw nila ito sa 45 pesos, alinsunod sa itinakdang executive order, wala na raw kita, hindi pa napalabas ang kanilang puhunan. Sa Abra, hindi raw nagbebenta ang ilang rice retailers ng regular milled rice na mabibili ng 41 pesos at well-milled rice na mabibili ng 45 pesos dahil wala pa sila mapagkuhanan ng supply sa mga nasabing klase ng bigas. Nananatiling mga premium grade rice ang kanilang paninda na ang presyo ay 52 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo. Doble dagok naman daw sa mga magsasaka sa Ilocos Norte ang price ceiling dahil hindi pa raw nila nababawi ang kanilang gastos sa mga nasirang palay bunsod ng nagdaang bagyo. Mahigpit ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Gapan City sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Katuwang ng LGU ang DTI at DA sa monitoring. Sumunod naman ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Sa Pampanga, hirap din ang sitwasyon ng mga magsasaka. 2 linggo na daw silang hindi nagtanim dahil sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at wala na rin daw kita. Apektado sila sa price ceiling ng bigas na iniutos ng pamahalaan. Inaasahan na raw ng mga magsasaka sa Pangasinan ang pagkalugi dahil sa pagpapatupad ng price ceiling. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pataba. Papabor lamang daw sa kanila ang price ceiling kung bababa ang presyo ng pataba. Sa Isabela, nangangamba ang mga magsasaka na bagsak presyo ang bili ng mga trader sa palay dahil sa price ceiling. Nasa 16 pesos hanggang 23 pesos daw kada kilo ang bili ng mga trader sa kanilang palay na posibleng bababa pa dahil sa price cap. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagmistulang Spider-Man na nakasabit sa pader ang 3 lalaki sa isang convenience store sa Barangay Fortuna, Florida Blanca, Pampanga. Palabas na sana ang 3 lalaki mula sa bubong ng tindahan nang maaktuhan ng mga otoridad. Ayon sa PNP, nakatanggap sila ng tawag mula sa 911 matapos mamonitor ng management ang insidente ng pagnanakaw sa kanilang CCTV. Nakuha sa mga suspect ang isang caliber .45 pistol, 5 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 3 pry bars, 2 iron scissors at isang tali na nasa 20 metro ang haba. Na-recover din mula sa mga suspect ang mahigit 69,000 pesos na halaga ng perang natangay mula sa mga cash box. Mahaharap sa kaso ang mga suspect. Patay ang 51 anyos na si Robert Mendoza, residente ng Barangay 22 San Andres, Lawag City, matapos masagasaan ng motorsiklo sa kalsadang malapit sa kanilang bahay. Kinilala ang rider ng motorsiklo na si Edward John Guillermo, 21 anyos, residente ng Barangay 2 Anao, Pidig, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng rider at nasa impluwensya ng alak. Nagtamo rin ng sugat ang rider na nagpapagaling ngayon sa paggamutan. Wala pa siyang pahayag.